Okay, good morning po sa bawat isa sa atin. Morning po. Ang topic po natin ngayong umaga ay binabingad po ni Brother Juni na naaman the great and honorable man dito po sa 2 Kings chapter 5 verses 1 to 14. Siguro tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin at minsan pa ay sasamba po kami sa inyo sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mangusap ka sa amin as we study your word and patuloy ka po naming masamba at sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral ng iyong salita. Kaya salamat Lord at ito po ang aming dalangin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tingnan po natin. Now kung tatanungin po tayo this morning, ay kilala po ba natin si Naaman? Kilala niyo po ba si Naaman? Well, probably yes, sasabihin po natin. So sasabihin po natin na si Naaman, siya po yung commander ng army ng Syria na gumaling sa kanyang ketong. Siya yung 7 beses na lumubog dun sa Ilog Jordan. Well, tama naman po yan, no? Pero kung huhukayin po natin, actually, ang kanyang kwento po ay nagtuturo sa atin kung paano nalulugod at nagliligtas ang Panginoon sa mga taong may pananampalataya sa Kanya kahit ang taong ito ay hindi Israelita. Now, kung pag-aaralan po natin, alam niyo po ba that the prophet Elijah is named 29 times in the New Testament? So sikat po siya, no? 29 times. Pero si Elisha, sabi po dito, is named only once. So magkakaroon po tayo ng curiosity, no? Interesting, no? Saan ba binanggit sa Bible? Isang beses lang daw binanggit si Elisha. And so mag-iisip tayo, nga, no? Saan ba doon? Saan ba doon sa New Testament binanggit itong si Prophet Elisha? So ang background po niyan, makikita po natin ay sa Luke chapter 4 verse 27. Paliwanag ko po muna yung pinaka-background. Ito po yung early ministry ng Panginoon. Bago po siya nag-ministry, di ba po nasa Nazareth po siya, pumasok po siya sa isang sinagoga, isang araw ng Sabat, tulad ng kanyang kinaugalian, at tumindig siya upang bumasa. So binasa po niya dito, yung familiar po tayo, yung Isaiah chapter 6. Ito po yung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. And then pagkatapos po niyang basahin yon, sabi po dito, sinabi po niya, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig. So may mga pumuri, sabi, napakahusay ng kanyang pananalita. Pero meron din pong hindi naniwala at nagsabi, teka, hindi ba ito ang anak ni Jose? Kaya makikita po natin dito din binanggit ng Panginoon, sabi niya, walang propetang tinangtanggap sa kanyang sariling bayan. And then nagbigay po siya ng illustration na dalawa. One, si Elijah, sabi po niya, maraming babaeng balo sa Israel nung panahon ni Elijah nang sarhan ng langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan at nagkaroon ng malubhang taggutom sa buong lupain. Ngunit si Elijah ay hindi sinugo sa kaninuman sa kanila, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Yun po ang kanyang unang example. And then, dito po lumalabas sa Luke chapter 4, verse 27, yung pangalawang example ng ating Panginoon. Sabi po niya, maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Prophet Elisha at walang sino mang nilinis sa kanila maliban kay Naaman na taga Syria. Now, just imagine, this is the only time na binanggit sa New Testament si Prophet Elisha, and ang Panginoon, nung kinote niya ito, na extra, no? Actually, hindi na extra, talagang naisingit niya, ito pong general na si Naaman. And for sure, nagpantig ang mga tainga nitong mga Hudyo na nakikinig sa kanya. Kasi kung babasahin po natin yung mga karugtong na verses, sabi po na verse 28, nang marinig nila ang mga bagay na ito, napuno ng galit ang lahat ng nasa sinagoga, sila'y tumindig, ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya'y ihulog ng patiwarik. Pero dahil hindi pa po time ng Panginoon, ngunit dumaan siya sa gitna nila at siya'y umalis. So ito po ang question, no? Ang question po nila, why would the God of Israel heal a man
who was a Gentile and outside of the covenant. Kaya nagpintig yung tenga nila. Ginamit po bang example sa amin, si Naaman? Makikita natin na Naaman was a Gentile. Pangalawa, he's a commander of the army of an enemy nation. Kalaban nga namin yan taga Syria. And then he was an enemy who kidnapped little Jewish girls. Mamaya makikita natin, di ba? Meron silang alipin na isang batang babaeng Hudyo. And pang-apat, he is a leper who should have been isolated and left to die. May ketong yan di ba? Ang symbol nga ng ketong sa kanila during that time ay kasalanan, bunga yan ng kasalanan. Pero makikita po natin dito sa kabila ng lahat ng ito, na Aman's experience with Elisha illustrates to us the gracious work of God in saving lost sinners. So pag tinignan natin, oo nga alam natin yung story ni Naaman, may ketong gumaling, pero makikita natin, kinote po siya ng Panginoon sa New Testament. At dito, makikita po natin na hindi lang po ito isang kwento kung saan isang taong may ketong ay gumaling, kundi ito po ay isang kwento na kung saan ang Diyos ay nalulugod at nagliligtas sa mga taong may pananampalataya sa Kanya kahit ang taong ito ay hindi Israelita. Now this morning, may 4 na bagay po tayong makita dito po sa buhay ni Naaman at i-connect po natin ito sa kanyang salvation experience. Kasi sa New Testament, kinote siya ng Panginoon na nagpintig yung tenga ng mga Hudyo ginamitan pa kami ng example. Gentile pa yung ginamit na example sa amin. So 4 na bagay ang titingnan po natin ngayong umaga. And una po, Naaman needed the Lord. So dito po sa chapter 5 verse 1 ay dinidescribe si Naaman. Sabi po dito that he was the commander of the army of Syria, the highest ranking officer in the army of Syria, second in command. And dinidescribe din po dito that he was a great man, a man of high social standing and prominence. Sabi din po dito, in high favor or iginagalang or an honorable man in the eyes of his master. Probably kasi nga po palaging matagumpay siya sa kanilang labanan, yung Syria na ipapanalo po niya yan. And he is a mighty man of valor, a man of great wealth, mayaman po siya, and a courageous warrior. But with all of his prestige, authority, and wealth, Naaman was a doomed man because under his uniform was the body of a leper. So pag pinag-usapan po natin yung leprosy has a tendency to spread and if left unchecked, it ultimately kills. Wala pong gamot kasi ang yung leprosy during their time. And hindi lang to kakalat, pwede ding mamatay ang isang taong may leper. And so pag tininan po natin, i-compare po natin yung leprosy sa kasalanan, actually makikita po natin yung leprosy sa Leviticus chapter 13. And like leprosy, compare po natin siya sa kasalanan, sabi po dito, leprosy is deeper than the skin. Sa Tagalog, tagos hanggang laman. And then it spreads sa verse 7. And then it defiles. Sabi po dito, kaya nga sabi magsusot sila ng sirang damit, hindi sila mag-aayos ng buhok, tatakpan ang kanilang mga nguso at sisigaw, marumi ako kapag may leper ka. So it defiles. And then it isolates sa verse 46. Kaya nga po ang sabi, sa labas ng kampo maninirahan mag-isa. And panghuli, it is fit only for the fire. Kasi matapos suriin yung isang taong ang isang leper, sabi po susunugin ang damit sapagkat ito'y nakakahawa. So hindi ko lang kung sino sa inyong fan ni Daniel Padilla, pero meron siyang kanta kasi 'di ba, nasa iyo na ang lahat. Pero talaga bang na kay Daniel Padilla na po ba ang lahat? And kayo po ba may kinausap na kayong tao na sabi mo, nasa sayo na talaga ang lahat? Well, I think wala kasi kahit sinong tao, hindi natin siya pwedeng sabihin nasa kanya na ang lahat or kumpleto siya malibang nasa kanya or ang Diyos ay nasa kanyang buhay. At ganito din yung binabanggit ko ni Blaise Pascal, kilala po ba natin siya? So siya po ay isang French mathematician, isang physicist, isang philosopher noong 16th century. Siya po yung nag-invento ng digital
calculator, yung early digital calculator, tsaka marami pa pong iba. Pero sa kabila ng kanyang pagiging henyo, siya po ay nakakilala sa Panginoon. At ito po ang kanyang sinabi. Sabi po niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus. So, henyo, no? Pero sabi niya, hindi. Kahit na henyo siya, sabi niya, merong butas sa puso ng isang tao at walang makaka-feel niyan maliban sa Diyos. And so, si Naaman, kahit po ang taas ng kanyang antas sa society, dito makita po natin na kailangan po ni Naaman ng kagalingan and much more, kailangan po niya ang Panginoon at kaligtasan sa kanyang buhay. Now, although Naaman didn't realize it, the Lord had already worked on his behalf by giving him victory over the Assyrians. Now, nais ko pong tingnan natin ulit yung verse natin kanina sa verse 1. So, napag-usapan po natin that he is a great man. Napag-usapan din po natin that he is a man of valor. And napag-usapan din po natin that he is a mighty man o a man in high favor and a mighty man of valor. Pero ang tanong, naging matagumpay po ba siya sa kanyang mga kaaway dahil sa mga katangian niyang ito? Now, ang answer po ay hindi. Kasi ang sabi po diyan, naging matagumpay po siya, sabi po sa ating verse, sabi po, because by him the Lord had given victory to Syria. So makita po natin kahit hindi pa po niya kilala ang Lord. Pero sabi po dito, kumikilos na pala ang Panginoon sa kanyang buhay noon pa man, kahit hindi niya alam. And take note, Gentile country po ito, Syria. And si Naaman po ay hindi Israelita. And yet, sa pamamagitan niya, ang Panginoon ay nagbibigay ng pagtatagumpay sa Syria. Now, merong isang verse sa Bible na maganda. Ito pong Psalm 47 verse 8. At ang sabi po dito, God reigns over the nations. God sits on His holy throne. So nga naman po, no, hindi lamang po naghahari ang Diyos sa bansang Israel, kundi naghahari din po siya sa mga bansa. So minsan may nabasa ako, sabi ni Putin, yung mundo daw po, it's at the brim of nuclear. Parang konting trigger na lang, baka talagang maglabasan na ng mga nuclear. Ang North Korea may nuclear, ang Russia may nuclear, may submarine din ng China na may nuclear. So isang pindot lang, wipe out na ang lahat. And sometimes, parang aandap-andap tayo at oo nga, no, paano nga kaya kung nangyari iyon? Eh medyo kakabahan tayo kasi biglang wipe out ang isang country. Pero ang sabi po dito, God sits on His holy throne. Yung kung hindi kayo aware, yung North at South Korea nagigiraan. Kung hindi po kayo aware, magpapakawala ng missile sa dagat yung North Korea, gaganti ang South Korea, magpapakawala na naman. Eh paano kung mismo yung missile tumama na mismo dun sa bansa? Edi talagang wala na, gera na talaga. Pero bagamat may pag-agam-agam po tayo, ang sabi po ng ating talata, that God reigns over the nation and God sits on His holy throne, ibig pong sabihin that God is still control over all the nations. So, amen po ba tayo dito? Pwede natin ipanatag ating mga sarili, yamang hawak ng Diyos ang lahat ng bansa. Now, paano po natin masasabi na kontrolado ng Diyos ang buhay ni Naaman? May pakialam siya sa buhay ni Naaman? Now, pagdating po dito sa verse 2, kapansin-pansin, sabi po dito, ang mga taga-Assyria sa isa sa kanilang pagsalakay ay nagdala ng bihag na dalagang lalagita mula sa lupain ng Israel at siya'y naglilingkod sa asawa ni Naaman. So napansin po ba natin itong a little girl from the land of Israel? And minsan, siguro sa mga pagbabasa natin, parang hindi natin siya gaanong nabibigyan ng pansin. Pero sabi po niya dito sa verse 3, sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, sana'y naroon ang aking Panginoon, nakasama ng propeta na nasa Samaria, kanyang pagagalingin siya sa kanyang ketong. So, ang babaeng ito ay isang slave. Ang babaeng ito is just a little girl. So, bakit naman po basta-basta maniniwala sa kanya ang isang general na mayaman at for sure matalino itong si Naaman, maniniwala po ba siya basta-basta lang sa isang little Jewish
girl. Now, pag-usapan po natin itong little Jewish girl na ito. Sabi po dito, the little Jewish girl loved her master. Tama naman po, kasi kung wala siyang pakialam dito, mamatay ka dyan sa ketong mong yan. Pero sinabi niya, hindi, merong prophet doon, pagagalingin ka nun. Pangalawa, even though she was far from home, she did not forget her God. Tama nga naman po, no? Slave siya, nasa Syria siya, pero nasa isip po niya ang Panginoong Diyos. Pangatlo, had she not been faithful worker of the house, she would not have been an effective witness. Tama po, di ba? Kung hindi maayos ang kanyang patotoo bilang isang alipin o kasambahay, hindi siya pakikinggan ni Naaman, pero naniniwala po ako na maayos ang patotoo nitong slave girl na ito. Kaya talagang convincing yung kanyang sinabi. And sabi po dito, from the other miracles Elisha had wrought, inferred that Elisha can cure her master. Now, take note, makikita po natin, di ba, sabi kanina sa New Testament, ang daming may leper nung time ni Elisha, pero si Naaman lamang yung pinagaling. So makita natin yung faith nitong little girl na ito. Pag pumunta ka doon, gagaling ka. And nire-recall ko yung mga miracles po ni Elisha. Makikita po natin, meron pa po mga karugtong yan. Pero before, nung kanyang miracle kay Naaman, ay meron pong 6 na miracles na ginawa po ni Prophet Elisha. And maybe, alam ito nung little Jewish girl, nabalitaan niya ito, and she is confident enough to say na, ay pag pumunta ka doon kay Prophet Elisha, talagang gagaling ka. So grabe yung pananampalataya nitong batang babae. Kaya nga po ang sabi, that never underestimate the power of a simple witness, for God can take words from the lips of a child and carry them to the ears of the king. Tingnan niyo po ito, from a little Jewish girl, sinabi sa asawa ni Naaman, and then yung asawa ni Naaman, sinabi kay Naaman, and then si Naaman, sinabi dun kay King Ben-Hadad II, siya yung pinaka-king ng Syria. So just imagine, no, isang ordinary little girl, sinabi sa asawa ni Naaman, sinabi naman kay Naaman, which is second in command, and then si Naaman, nagpaalam naman doon kay King Ben-Hadad II. Kaya huwag natin mamaliitin, no? Maybe sasabihin mo, ay hindi naman ako kilala sa lipunan. Pero you can be used by God. Ito nga, parang sa context natin, katulong lang to, pero ginamit ng Panginoon ang kanyang testimony. And so nakita po natin that Naaman needed the Lord, which leads us sa pangalawang point. Sabi po dito, makikita naman natin sa verses 4 and 10 that Naaman seeking the Lord. And so sabi po dito sa verse 4 at nais ko pong basahin in verse 5. Kaya't si Naaman ay pumasok at sinabi sa kanyang Panginoon kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupain ng Israel. At sinabi ng hari ng Syria, humayo ka at ako'y magpapadala ng sulat sa hari ng Israel. Kaya't siya'y humayo at nagdala ng 10 talentong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang bihisan. Now, nagkaroon po ako ng computation kasi may pinaka-footnote sa inyong mga Bible, kung English Bible po kayo. Now, sa English Bible, ginamit po kasi yung salitang sa footnote, 750 pounds of silver. And sa current conversion, alam niyo po ba kung magkano po yan? $176,000 lang naman po at ang equivalent sa peso, 10 million pesos. How about yung gold? 150 pounds. Sa current po natin, no, ang halaga po niyan ay $2,963,000. And ang conversion po nito sa current, sa pesos po natin, 173 million lang naman po. Yung dala nitong si Naaman nung pumunta po siya kay Prophet Elisha. No wonder kaya sa dulo, di ba, na-tempt talaga si Gehazi na sayang tong perang to kaya binalikan niya. Pero anyway, sabi po dito sa verse 6, kanyang dinala ang sulat sa hari ng Israel na nagsasaad, kapag dumating sa iyo ang sulat na ito, alam mo na aking sinugo sa iyo si Naaman na aking lingkod upang iyong pagalingin siya mula sa kanyang ketong. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, kanyang pinunit ang kanyang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay? Na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ang taong ito sa kanyang ketong? Tingnan mo lamang at makikita mong siya ay naghahanap ng pag-aawayan namin.
Now, ito po ang background. Syria and Israel were enemies. And the arrival of the commander of the Syrian army could be greatly misunderstood. Kaya nga po may dala ng sulat maliwanag, hindi kami makikipaggera, hindi kami narito para makipaggera, narito kami para pagalingin mo ko. Pero ganun din mapapansin po natin that since King Jehoram knew that this was impossible, Diyos ba ako? Papagaling ko ba yan? He thought he was doomed to have a major battle with the Syrians. Now, nagkaroon po ako ng comparison. Kung maglalaban ng Pilipinas sa China, ito po ang kanilang comparison. Sa fleet strength, merong 777 ang China. Ang Philippines, merong 103. Sa aircraft carriers, may dalawang China. 2020 po ito, report, 2 years ago. Ang Philippines, wala. Submarines, 74. Philippines, wala. Destroyers, may 36 ang China. Pilipinas, wala. And then yung frigates, 52. Tayo may dalawa, yung medyo mas maliit na barko po yan. Yung corvettes, may 50 po ang China, isang maliit na medium size na barko din po yan. Ang Philippines merong isa, according sa 2020 po to, And so, ang point lang po natin, talagang pag naggera yung dalawa, wala, kaya talagang si Duterte, sabi niya, kayo makipaggera doon, ako hindi ko gegerahin niya. So, diplomasya, puro diplomatic yung ating po sa China. And ganito po, kaya ganun na lang po, nabahala itong si King Jehoram. So ito po yung kanyang statement. Sabi po niya, am I God to kill and to make alive? Well, tama naman po si King Jehoram na hindi naman po siya Diyos na maaaring pumatay at bumuhay. Pero may nakalimutan po siya. At ano ang kanyang nakalimutan? Yes, there was a king on the throne, but there was also a prophet in Israel. Yes, the king was helpless to do anything, but the prophet was a channel of God's power. And most of all, yes, there's a king in Israel, but there is also a God in Israel. So tama po ba to? And amen po ba dito? Hindi po nakita ni Haring Jehoram ang buong picture at ang kabuuan ng pagkilos ng Diyos sa mga pangyayaring ito. And so ano po ang kanyang ginawa? Ito po, pinunit niya ang kanyang damit. Now hindi ko po alam, siguro sa ating kalagitnaan, baka may dumaranas ngayon ng parang may biglang dumating na problema, pagsubok sa iyong buhay. Minsan nananahimik ka, bigla na lang ang laki nitong problemang ito. And ang una po nating reaksyon, unitin yung ating kasuotan, yan po ba ang ating gagawin? Dahil hindi po natin alam kung ano ang solusyon sa ating problema. Well, siguro magandang reminder po sa atin ang mga bagay nito. Ito po, dito po sa ating problema, do you see yourself or do you see God? Pangalawa, is your focus on the problem or on the God or on God who can solve the problem? And pangatlo, are you more concerned on what you can do or kung ano ang magagawa ng Diyos dito sa ating problema? Makikita po natin kontra yung reaction po ni Prophet Elisha kay King Jehoram. At ang sabi po dito sa verse 8, patungkol po kay Prophet Elisha, nang mabalitaan na pinunit ng hari ng Israel ang kanyang suot, siya'y nagsugol sa hari na nagsasabi, bakit mo hinapak ang iyong damit? Papuntahin mo siya sa akin at nang kanyang malaman na may isang propeta sa Israel. Well, actually, pag binasa po natin sa chapter 3, nagkita na naman ito si Elisha at si King Jehoram. Pero pag binasa natin nun, parang hindi, sabihin natin, hindi kinakilala ni King Jehoram si Elisha. Pero ngayon, may matindi siya problema. Sabi ni Elisha, papuntahin mo dito yan, si Naaman. And then, malalaman nila, merong propeta ang Israel. Well, nasa Samaria po si Elisha, si Prophet Elisha. Si Haring Jehoram nasa palasyo. Hindi naman po niya naririnig, nakikita ang pinag-uusapan. And si Naaman naman, siguro galing siya dun sa Damasco, hindi din naman niya alam originally yung pinag-uusapan ni Naaman tsaka nung hari ng Syria. Pero bakit po alam ni Prophet Elisha ang lahat ng nangyayari? Well, gusto ko pong i-quote itong magandang verse sa Amos chapter 3 verse 7. At sabi po dito sa Amos chapter 3 verse 7, surely
the Lord God will do nothing, but he revealed his secret unto his servants, the prophets. So bakit po alam ni Elisha yung nangyayari? Kasi propeta siya ng Diyos, and according po dito sa verse na ito, hindi po gagawa ang Panginoon. Ang lahat ng kanyang gagawin ay i-reveal niya yung kanyang mga secrets sa kanyang mga servants, sa kanyang mga propeta. Kaya kalmado lang po si Elisha. And so nakita po natin na kailangan ni Elisha ang ninaaman ang Panginoon. Nakita po natin na hinanap po ni Naaman ang Panginoon. And this time, susubukin po siya ng Panginoon. Makikita po natin na si Naaman trusting the Lord sa verses 13 hanggang 15. So tingnan po natin ang pangyayari mula po sa verse 9. Sabi po dito, kaya't dumating si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo at karwahe at puminto sa tapat ng pintuan ng bahay ni Eliseo. Si Eliseo o si Elisha ay nagpadala ng sugo sa kanya na sinasabi, "Pumayo ka at maligo sa Hordan ng 7 ulit. Ang iyong laman ay manunumbalik at ikaw ay magiging malinis." Ngunit si Naaman ay nagalit at umalis na sinasabi, "Akala ko'y tiyak na lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at pagagalingin ang ketongin. Hindi ba ang Abana at ang Farfar na mga ilog sa Damasco ay higit na mabuti kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako maaring maligo sa mga iyon at maging malinis?" Kaya't siya'y pumihit at umalis na galit na galit. Sabi diyan, he turned and went away in rage. Now, tinitingnan ko po, if Naaman, aling siya sa Damascus, began his journey at Damascus, then he had traveled over 100 miles to get to Samaria. Gaano po kalayo yan? Parang nagpunta ka mula dito sa church hanggang sa Subic Freeport. Tama po ba yan? Subic Bay Freeport Zone. Pero of course, mabilis yung XLEX, no? Pero ito kung kabayo, mabilis din. Pero siguro nagpahinga sila. So, siguro more than 4 hours or maybe kung nagpapahinga sila, madalas din ang kanila. Medyo malayo din po at nakakapagod. And accustomed to the protocol of the palace, this esteemed leader expected to be recognized publicly and his lavish gifts. Kalaban naman niya, 180 million, pamimigay niya, basta gumaling lang siya, accepted with exaggerated appreciation because that's the way kings did things. But Elisha didn't even come out of his house to welcome the man. Instead, he sent a messenger, probably si Gehazi, instructing him to ride 32 miles, another 32 miles, to the Jordan River and immerse himself in it 7 times. Then he would be cleansed of his leprosy. Now, bakit po siya nagalit? Well, maybe because of his personal greatness. Hindi mo ba ako nakikilala? Kumbaga parang sino ba ang pangalawa sa China o pangalawa sa Russia? Hindi mo ba ako kilala kung sino ako? Probably because of his huge gift. Chariots nga yung dala niya kasi ginto 183 million pesos ang halaga. Probably because of his diplomatic letter. Hindi mo ba kilala yung nire-represent ko? Syria, yung pinakamakapangyarihang bansa. Pinadala ko ni Ben-Hadad II. And King Joram wasn't able to heal him. The prophet didn't come to court or even come out to greet him. Hindi ka na nga nagpunta sa Syria. Ako na nga pumunta sa iyo. Hindi mo pa ako nilabas. Pinalabas mo pa yung messenger mo. He had to dip the dirty Jordan River not once, but 7 times. Palulubugin mo ako, hindi lang isa, 7 times. Doon pa sa maduming ilog ng Jordan River, bakit hindi pa sa Farfar? O doon pa sa malilinis na ilog ng Damascus? And he is a great general and second in command over the nation of Syria. Parang sinasabi po niya, di mo ba ako kilala? Ginaganyan-ganyan mo lang ako. Kaya ang sinabi po niya dito, so he turned and went away in rage. Now, makikita po natin dito, actually, the Lord had already been working on Naaman's life. Di ba kanina sa verse po natin, hindi pa niya nakikilala ang Panginoon. Pero sabi na may victory na siya
Kasi the Lord has caused him victory. Pero hindi siya Israelite, Gentile country po siya. And sabi po dito, the Lord is also working on Naaman's pride. Kumilos na ang Panginoon sa kanya noon, di pa siya kumikilala sa kanya, and kumikilos pa rin ang Panginoon sa kanya ngayon, particularly yung kanyang pride. Dinidil ng Lord ang kanyang pride, and sabi nga po dito, there was more to come. So kung i-apply po natin ito sa ating mga buhay, ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay noon pa man. Ang Diyos ay patuloy nakikilos. And particularly, kung tayo sinaaman sa ating pagiging mapagmataas, at ang Diyos ay patuloy na ayusin ang ating mga buhay at marami pa siyang aayusin. Marami pang magaganap sa ating mga buhay. So amen po ba dyan? Si D.L. Moody, meron din po siyang comment at gusto ko po siyang i-quote. Sabi po niya patungkol kay Naaman. He had marked out a way of his own for the prophet to heal him, and he was mad because he didn't follow his plans. Si D.L. Moody po, siya po yung American evangelist, so 18th century. Pero tama po ito, no? Bakit po nagalit si Naaman? Hindi nasunod yung kanyang plano. Well, familiar po ba yan parang sa atin? Siguro ito po yung kanyang sinasabi, no? Naglalakbay ako 100 miles, magdadala ako ng 750 pounds ng silver, 150 pounds na gold, 10 magagarang kasuotan, and then siguro sasalubungin niya ako, tatayo siya sa harapan ko, tatawagin niya ang Diyos niyang si Yahweh, ikukumpas yung kanyang kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. So perfect yung kanyang plan. Pero hindi nasunod yung kanyang plan. Sa halip, papupuntahin niya ako sa maduming ilog ng Jordan, alulubugin niya ako ng 7 beses, hindi man lamang dun sa malilinis na ilog ng Damasco, ng Albana at Farfar. So parang familiar, no? Now, hindi ko po alam kung meron din nakaka-relate tayo kay Naaman. Meron po ba sa atin dito yung parang nagplano? Plansyado na yung, talagang plansyado na yung plano natin. Pero hindi natuloy. And then ano nangyari? Nagtampo tayo sa Lord. Ano ba yan? Talagang ina-expect ko ito na talaga yung mangyayari. Talagang perfect yung aking plano. Pero hindi natuloy. Well, kung ganun po tayo, para po tayong si Naaman. Now, I'd like to quote isa din sa favorite verse ko po at patuloy ko pa rin po itong ina-apply sa aking buhay. Sabi po sa Isaiah 55 verse 9, sabi po ng Panginoong Diyos, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So, minsan akala po natin yung ating pamamaraan, perfect yung ating plano. Pero sabi po dito, hindi. Ang pamamaraan ng Diyos, my ways, sabi ng Panginoon, are higher. Talagang ang layo, no? Parang akala natin, talagang ang tali-talino na natin, perfect na perfect. Pero hindi, sabi dito, hindi yan ang plano ng Diyos, mas mataas ang plano ng Diyos. Akala natin yung thoughts natin, perfect na perfect, itong plano ko to. Pero hindi, sabi po ng verse, my thoughts, ang thoughts ng Panginoon Diyos, higher. Kung paano ang langit at lupa, mas mataas ang langit sa lupa, ganyan din kataas ang kaisipan ng Diyos. And so, kung mas mataas na dihamak ang kaisipan ng Diyos sa atin, kung mas mataas ang kapamaraanan ng Diyos kaysa kapamaraanan natin, so hindi po ba nararapat lamang na magtiwala tayo at sumunod po tayo sa kanyang sinasabi kahit hindi po natin ito naiintindihan? So ito po yan, sinasabi ng Panginoong Diyos. Now, tuloy po natin ang kwento. Buti na lang nakapag-isip ng mabuti ang kanyang mga servants. At ano po ang sinabi dito? At buti na lang nagpakumbaba si Naaman na sundin ang payo ng kanyang mga alipin. So minsan makikinig din tayo dun sa mga nakababata sa atin. Eto, buti nakinig siya. Sabi po ng kanyang servant, ngunit ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at sinabi sa kanya, "Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gumawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba ito gagawin? Lalo na kung ang sabihin niya sa iyo, maligo ka at maging malinis ka." So siguro sinabi din ng kanyang mga alipin, "Amo, naglakbay na tayo ng 100 miles. Ngayon pinapapunta lang tayo another 32 miles. Gawin na natin, nandito na rin tayo eh. At saka kung may pagagawa ba sa inyo yung propeta na tumalong ka dun sa bangin, di ba gagawin mo para gumaling kaya?
sige na, sumunod ka na, lulubog ka lang naman dito sa Ilog Jordan. So siguro medyo nahimasmasan po si Naaman. At sila'y naglakbay patungong Jordan. At sabi po dito sa verse 14, kaya't lumusong siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, at ang kanyang laman ay nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. So, buti, talagang nahimasmasa siya kasi kung hindi siya po siya talaga gagaling. Now, hindi ko din po maiwasan, talagang lagi ko pong kino-quote ito pag related po sa topic, itong 3 quote ni Dr. Charles Stanley. At ang unang quote po niya, sabi po niya, obedience always brings blessings. So may blessing pa lang every time we obey. Kaso ang problema, yun nga lang, bakit tayo hindi umu-obey? May blessing pala every time na obey. So obedience always brings blessings. At naranasan po yan ni Naaman. Pangalawang quote po niya, sabi po niya, you will never go wrong obeying God. Kahit sa paningin ng iba, mali ang desisyon mo. Or pangit yung desisyon mo yan. Pero kung iyon ang pinagagawa sa iyo ng Panginoong Diyos, hindi ka magkakamali yan. And lastly, alam na rin po natin ito, yung kanyang quote, na sabi po ni Dr. Charles Stanley, just obey God and leave all the consequences to Him. Nakita po ni Naaman na kailangan po niya ang Panginoon. And then nakita din po niya, after niyang malaman ang pangangailangan niya sa Panginoon, hinanap po niya ang Panginoon. And then matapos po niya makita ang Panginoon, sinubukan po siya ng Panginoon, pero nagtagumpay po siya, nagtiwala po siya sa Panginoon. At ang pinakahuli na nais ko pong tingnan natin sa buhay po ni Naaman, ay Naaman, siya po ay naglingkod sa ating Panginoong Diyos mula po sa verse 15 hanggang verse 19. So sabi po sa verse 15 at babasahin ko po. So sabi po dito, pagkatapos siya at ang buong pulutong niya ay bumalik sa tao ng Diyos. Siya ay dumating, tumayo sa harapan niya at kanyang sinabi, ito po ang kanyang sinabi sa English translation po, behold, I know that there is no God in all the earth, but in Israel, so accept now a present from your servant. Ang galing, no? Bumalik siya kay Prophet Elisha. And this time nilabas siya ni Prophet Elisha para magpasalamat, no? At sabi niya, ito, may present ako sa inyo. So kung kayo, bibigyan kayo ng 183 million. Diba? Okay, sige, gumaling ka naman. Sige, tatanggapin ko yan. Pero sabi po ni Elisha, sabi po niya dito, ngunit kanyang sinabi, habang buhay ang Panginoon na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng anuman. At ipinilit niya na ito'y kanyang kunin, ngunit siya'y tumanggi. Sa atin, parang sabihin natin, sayang, no? Actually, si Elisha, tumanggap naman siya. Natatandaan natin sa unang chapter, yung Shunammite woman. Diba, sabi sa kanya, ito, lingkod ng Diyos to, sabi nung Shunammite woman sa asawa niya. So, nilagyan niya siya ng kwarto, binigyan siya ng lampara, binigyan siya ng table, binigyan siya ng kama. So tinanggap naman ng pagkain, tinanggap naman po ito ni Prophet Elisha. Pero this time sabi niya, hindi ako pwedeng tumanggap kasi baka isipin ni Naaman na quits lang binayaran niya yung kagalingan niya ng 183 million and yung honor hindi mapunta sa Panginoon Diyos. Kaya nga sabi niya kay Gehazi nung kinuha ito, sabi niya, is this the time? Ito ba yung panahon para kumuha ng kayamanan? Hindi ito kasi masisira ang karangalan ng Panginoon. Kaya sabi po ni Naaman at sinabi niya, kung hindi, hayaan mong bigyan ang iyong lingkod ng lupang kasing dami ng mapapasan ng 2 mola sapagat buhan ngayon ang iyong lingkod ay hindi na maghandog ng handog na susunugin o alay man sa ibang Diyos kundi sa Panginoon. Meron silang kaisipan noon kasi take note, batang Kristiyano, mananampalataya si Naaman. So akala niya yung Diyos parang bound nandun lang sa Samaria. Kaya ang custom nila, ang culture nila, parang ang Diyos since nandun lang, kukuha siya ng lupa. Para bit niya yung Diyos. Or maybe para maging reminder sa kanya na dito ko nakilala si Yahweh. Now, pero sabi po niya dito, verse 18, at sana patawarin niya ako sa gagawin ko kasi
pagpunta ko sa hari ng sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo ni Rimon. So take note, baby Christian po siya. And si Elisha very gentle sa kanya. Hindi sinabi ni Elisha, pambihira ka naman, sumampalataya ka na kay Yahweh. Ngayon, luyuko ka pa dun sa Rimon. Ba't mo gagawin yan? Hindi. Ang sabi po ni Elisha sa kanya, umayo ka ng mapayapa. Now, ito po ang maganda. So naging witness si Naaman, pagbalik po niya sa Syria. And ano po sa tingin niyo nangyari pagbalik niya sa Syria? So pagbalik po niya sa Syria, ito po, hindi lamang siya ang witness, tama po ba? Kundi sila na pong dalawa nung little Jewish girl. And sa tingin ko lang po, hindi lang sila, pati yung asawa ni Naaman, sa tingin ko lang nakakilala din sa Panginoon. Eh yung mga servants, hindi kaya nakakilala din sa Panginoon? Nakakilala din po sila sa tingin ko sa Panginoon. And so, tinood po siya ng Panginoon dito po sa Luke 4:27 na sa dinami-dami ng may ketong sa Israel nung panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na taga Syria, for Naaman was a great and honorable man, not because of his wealth and position, but because of his faith in the living God. So pagpalain po tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita at makuha po natin ang story, ang lesson po dito po sa buhay ni Naaman.